Minsan iniisip po natin na ang Panginoon ay laging nakatingin sa atin, no? At naghihintay po na tayo ay magkamali at tayo po ay papatawan ng parusa. Subalit iba po ang pinapakita ng kasaysayan na nakasulat sa banal na kasulatan nung hindi sinunod ni Cain ang tagubilin ng Panginoon, no? Yung pangyayari po na ito ay nagpapakita na ang Panginoon ay patuloy sa kanya pong pagmamahal sa kabila po ng kasalanan. Mabuti pa rin ang kanyang pakikitungo sa mga nagkasala. Now, basahin po natin ang Genesis 4:7. No? Ano ba ang nakasaad doon? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba ikaw ay tatanggapin? At kung ikaw ay hindi gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay nakahandusay sa pintuan. Ang pagnanasa nito ay para sa iyo, ngunit dapat mo itong pagtagumpayan. Now, itinala po dito sa Genesis 4 ang unang pagsamba matapos po ang pagkahulog, no, ng sangkatauhan. At ang unang pagtanggi naman sa pagsamba ay nakasaad din dyan. Bago pa nagawa ni Cain ang pagpatay, buong biyayang hinarap siya ng ating Panginoong Diyos na may kasamang pangako. Sabi po niya, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba ikaw ay tatanggapin? Now, hindi po ito nangangahulugan na ang kaligtasan ay nakukuha sa pamamagitan po ng mabubuting gawa. Sa buong kasulatan, ang pagtanggap ng Diyos ay lagi po sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya. Sa karanasan po ni Cain, ang paggawa ng mabuti ay nangangahulugang pagtugon sa ipinahayag ng kalooban ng Diyos ng may mapagpakumbaba na at mananampalatayang puso. Pagdadala ng paghandog ay hinihingi ng ating Panginoong Diyos at yung pagsisisi, no, sa mga paghihimagsik ng ating pong mga spirito ay tinitingnan ng ating Panginoon. Now, tingnan rin natin sa Hebrews 11:4, bago pa man dumating ang hatol, binigyan ng Diyos si Cain ng isa pang pagkakataon. Now, ipinapakita po nito ang Diyos ay nalulugod sa pagpapanumbalik kaysa po doon sa paghatol. Kaya naman kung tayo ay tumalikod sa ating Panginoon, nandyan pa rin ang biyaya ng ating Panginoon sa atin at hindi ho tayo tatalikuran ng ating Panginoon bagkos tayo po ay tinatawag at tinatanggap. Tingnan po muli natin yung ating pong teksto sa English, Genesis 4:7. Ano po ba ang sabi nito? At let us try to memorize, no, this text. If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. Now, ulitin po natin. At ito po ay napakaganda na pagbulay-bulayan po natin, no, sa buong maghapon na tinitingnan po natin, ano ba, kung ako pa ay gumawa ng mabuti. Yan po yung sabi ng ating Panginoon, no? Genesis 4:7. If you do well, will you not be accepted? No? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. Now, tingnan po natin ang ilan sa mga puntos. Meron po tayong 6 na puntos dito po sa teksto po na ito. At gagamitin po natin yung acronym na ACCEPT. Yan. Ang ating Panginoon talaga ay tumatanggap pa rin sa atin. Kahit pa talagang ang bigat ng ating pong mga pagkakasala. No? Kaya wag tayong makikinig sa kaaway na sinasabi, hindi ka natatanggapin ng Panginoon kasi ikaw ay na malalim ng iyong mga pagkakasala. No? Ang ating Panginoon, kahit pa may nakagawa tayo ng napakabigat na pagkakasala, ay tinatanggap pa rin po tayo kung tayo ay hihingi ng tawad. So accept, ACCEPT, accept. No? Letter A, yung unang puntos, acceptance begins with God's grace. No? Ang pagtanggap po ay nagsisimula sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Hindi po galing sa atin. No? Letter C,
chose God's way over your own. Choose God's way over your own. Piliin daw po natin ang paraan ng ating Panginoong Diyos higit doon sa sarili nating paraan. Letter C, confession opens the door to restoration. Pag tayo daw ay umamin ng ating po mga kasalanan, nagbubukas po ito ng daan para tayo po ay mapanumbalik. Okay? Letter E, every temptation can be overcome. Ang bawat tukso daw po ay maaring mapanagumpayan. At letter P, persevere in faithful obedience. Magpatuloy po tayo sa tapat na pagsunod. At ang panghuli, letter T, trust God's promise, not your feelings. Magtiwala daw po tayo sa pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi yung ating pong damdamin. Dahil ang ating pong damdamin, hindi po ito reliable. Pero ang salita ng ating Panginoong Diyos, ito ay mapanghahawakan po natin dahil hindi po ito nasisira, hindi nababago, hindi nabibigo. Okay? So, tingnan po natin, isa-isayin po natin yung ating pong mga puntos, na 6. Accept. Yan. Una po yung letter A, acceptance begins with God's grace. Ang pagtanggap po ay nagsisimula sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Bago pa nagbago si Cain, nilapitan na siya ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, bago pa manalaman o nahuli ng ating Panginoong Diyos, at kinausap si Cain, ang Panginoon ay lumapit na muna dahil nakita ng ating Panginoon yung kanyang mukha, yung kanyang countenance, actually, yung sinabi po doon, ay iba. Sa Romans 5:8, ito pa ang mababasa natin. But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Yan po ang pagpapakita ng pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Na nandun tayo nakalugmok, wala tayong magawa sa sarili po natin, hindi kayang iligtas, ang ating Panginoon ang siyang lumapit at gumawa ng paraan para tayo ay iligtas. Now, makikita rin po natin sa Genesis na bago pa man umisip o mangyari na magkasala si Adan at si Eva, ay meron nang nakaplano ang ating Panginoon na paraan na tayo ay iligtas, which is sa magitan lamang ng ating Panginoon. Sabi pa sa Isaiah 1:18, Isaiah 1:18, come now and let us reason together. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Sino po ang nag-aanyaya sa atin para mag-usap? Ang ating Panginoon ang nag-aanyaya sa atin. Minsan ganito ang nangyayari pag meron tayong alitan sa ating pong mga kaibigan, sa ating kakilala. Wala, patigasan po yan. Hindi lumalapit. At tayo po ay parang nagtitiis o bahala siya sa buhay niya. Siya may kasalanan sa akin. Siya ang lumapit. Siya ang humingi ng tawad. Pero sa ating Panginoon, sino ba ang nagkasala? Kay Adan at Eva, sino nagkasala? Si Adan at si Eva. Pero ang ating Panginoon ang siyang unang lumapit. Pagkakasala ni Cain, sino nagkasala? Si Cain. Pero ang ating Panginoon, siya po ang lumapit. Si Cain po ay nagbigay ng handog. Pero hindi niya ganap na sinunod ang nais ng ating Panginoon. Yung puso po niya ay puno ng galit nung hindi tinanggap ng ating Panginoon yung kanyang handog. Gayunpaman, hindi po agad siya tinakwil ng ating Panginoon. Sa halip, ang ating Panginoon ay personal na lumapit kay Cain. Unfortunately, nagawa na ni Cain yung kanyang kasalanan na pinatay na niya yung kanyang kapatid. Pero nangatwiran pa rin si Cain. At sinabi pa niya na, am I my brother's keeper? Yan po ang mga Pero ipinakita rin ng ating Panginoon ang kanyang mabuting kaloob at binigyan pa rin siya ng paraan na humingi ng tawad. Hindi po agad siya hinatulan. Now, sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 635,
God bears long with the perversity of men, giving them ample opportunity for repentance, no? Ang ating Panginoon nagtitiis, no, na tayo po ay iligtas, binibigyan po tayo ng sapat na pagkakataon na tayo po ay magsisi. Kaya wag po nating isipin, no, na palampasin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Tumugon tayo agad kapag tayo po ay tinatawagan ng ating Panginoon o kinukumbinsi ng ating Panginoon. Pakita po natin na tayo po ay tatanggap sa biyaya ng ating Panginoon. Kahit pa tayo po ay nakagawa ng kasalanan, alam po natin na ating Panginoon ay nandyan, yung kanyang pag-ibig. Okay? Ang pangalawa po yung letter C, choose God's way over your own. No? Piliin daw po natin ang paraan ng Diyos higit doon sa sarili nating paraan. Alam niyo po yung problema ni Cain ay hindi kamangmangan, no? Kundi kawalan ng pagnanais na sundin ang ipinahayag na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ba? Yan din po ba ang problema natin? No? Hindi natin alam ang salita ng ating Panginoong Diyos o yung utos ng ating Panginoong Diyos, kundi yung pagtanggi nating sumunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman paalala po sa atin ni Solomon dito po sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and He shall direct your path. No? Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon ng buong puso natin. At ang Panginoon mismo ang tutuwid ng ating pong mga landas. No? Dahil kung tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon, susunod tayo sa ating Panginoon. Kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, lahat ng kanyang sasabihin ay gagawin po natin. Alam niyo po, nais ni Cain ang pagtanggap, no, ng ating Panginoon pero ayaw niya na magpasakop. Nais niya na sumamba sa ating Panginoon pero gusto niya sa sarili niyang paraan. No? Naipahayag na ng ating Panginoong Diyos na yung paghandog ay tumuturo sa darating na manunubos. Pero naniniwala si Cain na yung pangako na yon ay parang hindi sa kanya. Parang hindi siya kasakop doon. Kaya yung sarili niya ang kanya pong sinunod. Pero sa contrast kay Abel, no, sumunod si Abel. Dahil siya naniniwala siya sa pagdating ng Mesyas, ng tagapagligtas. Kaya nga, sa pagsunod natin sa ating Panginoon, ano ba ang nangingibabaw? Nangingibabaw ba ang sarili nating kagustuhan o nangingibabaw ang pagsunod sa ating Panginoon? Sabi sa Patriarchs and Prophets, page 72, okay? Cain, o si Cain, came before God with murmuring and unbelief in his heart in regard to the promised sacrifice. No, nakakalungkot na lumapit si Cain sa harap ng ating Panginoong Diyos na nagrereklamo at wala po siyang pananampalataya sa kanyang puso sa pangako na darating na tagapagligtas. Ito po ang nakakalungkot. No? Sa halip na tanggapin ang sakripisyo ng ating Panginoon ay hindi. No, marami po sa atin na ganyan. Na sa halip na tanggapin si Kristo na siya ang tagapagligtas ay sinusunod yung sarili. No? Yung pagsamba po ba natin ay ganun din? Tayo po ba ay sarili natin ang sinusunod o tayo po ay sumusunod sa kagustuhan? No? Kahit pa minsan sa buhay po natin na parang mas malinaw at mas maganda yung mga plano po natin. Sa huli, yung mga plano po natin, yung mga kagustuhan natin ay magdudulot ng ating kapahamakan. Kaya dapat tayo ay sumunod sa ating Panginoong Diyos because the Word of God, no, this will bring us to salvation and to eternal life. Okay? So yung pangatlo, letter C, confession opens the door to restoration. Yung pag-amin daw po ng ating mga kasalanan ay nagbubukas sa daan na tayo po ay maibalik. Yan. Binigyan po ng ating Panginoong Diyos si Cain ng pagkakataon na siya po ay magsisi. No? Pero
Tinanggap ba ito ni Cain? Oo, parang hindi ito tinanggap ni Cain dahil iniisip niya siya pa rin. So 1 John 1:9, sabi po doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. No? Pero kung hindi tayo humingi ng tawad, hindi tayo papatawarin. Dahil hindi natin ginusto na tayo po ay patawarin. Sabi rin sa Psalm 32:5 ni David, I acknowledge my sin to you and you forgave. No? Kapag ipinahayag natin ang ating pong mga pagkakasala, tapat ang ating Panginoong Diyos na siya ay papatawarin. No? Ang pakikipag-usap ng ating Panginoong Diyos kay Cain, ito po ay actually paanyaya po ito ng pag-amin ng kasalanan. Kung inamin lamang ni Cain ang kanya pong pagkakasala at nagpakumbaba, ito po ay magdadaan, no? Na siya po ay mapatawad. Pero anong nangyari? Tumanggi pa siya. Am I my brother's keeper? No? Pinatigasan ni Cain ang kanyang puso. No? Marami po ang mga taong nakakaranas po ng ganyan. No? Na sa halip na tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos, ay nagiging daan po ito. No? Para maging matigas at hindi magsisi. Nananatili pa rin ang pangako actually ng ating Panginoong Diyos na kapag tayo ay nagsisi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Sabi sa Steps of Christ, page 37, confession of sin is the first condition of acceptance with God. Okay? Pag tayo ay lumapit na may pagpapakumbaba at umaamin sa ating po mga pagkakasala, ito na po ang umpisa na tayo po ay tanggapin ng ating Panginoon. Although gumawa na ang ating Panginoon ng paraan para tayo ay patawarin sa ating mga pagkakasala, binigyan na tayo ng pagkakataon, kinakailangan pa rin na tayo po ang magbuhos o ating pong aminin yung ating pong mga pagkakasala. Dahil ito po yung first step sa pag-amin sa ating pong mga pagkakasala. Kaya nga, gawin na po natin ito. Huwag na tayong magmatigas na katulad ni Cain. Kundi tayo po ay lumapit sa ating Panginoon na may pagpapakumbaba. Okay? At number 4, letter E, every temptation can be overcome. No? Lahat po ng ating pong mga hinaharap na tukso ay ito po ay mapapanagumpayan po natin. Hindi po lamang binalaan ng Diyos si Cain tungkol sa kasalanan. Tiniyak din niya na posible na tayo po ay magtagumpay. No? Sa 1 Corinthians 10:13, God is faithful with the temptation will also make a way of escape. No? Tayo po ay mahal talaga ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po tayo papabayaan o pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Kundi sa lahat ng buhay po natin kapag humaharap tayo sa mga pagsubok, nandyan gumagawa ang ating Panginoon o naglalagay ang ating Panginoon para tayo ay makatakas. Sa mga kasalanan, no? Ay hindi ito magbibigay na, hindi ito magiging malakas sa atin o tayo po ay magagapi, no? At hindi na makakatakas pag humaharap tayo sa kasalanan dahil ang ating Panginoon nagbibigay rin ng kalakasan po sa atin. Alam niyo po, sinabi ng ating Panginoon Diyos, dapat ito ay mapanagumpayan natin. Pero hindi naman niya sinabi, sige nga, tingnan ko kung kaya mo. Hindi po Dahil ang papanagumpay sa mga pagsubok ay hindi talaga natin kaya. So magitan lang po ito sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kailangan po tayo ay umasa sa Kanya. Ito ang sabi ni Ellen White tungkol po dito, Desire of Ages, page 121. Every temptation that comes to man comes from without. It is not beyond the power of man to resist evil. No? Kaya nga, yung kapangyarihan ay hindi galing sa sarili po natin. Ito po ay galing sa ating Panginoon. Huwag po nating gawing dahilan na tayo po ay mahina o tayo po ay tao lamang. No? Dahil sa kung araw-araw po natin na hihilingin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, hindi tatanggi ang ating Panginoong Diyos, kundi tayo ay papalakasin sa araw-araw na buhay po natin.
Okay? At ang panglima, yung letter P, persevere in faithful obedience. So magpatuloy daw po tayo na tapat na tayo po ay sumusunod. Alam niyo po, yung pagtanggap ng ating Panginoong Diyos ay nakikita sa buhay na nagpapatuloy na merong pong pananampalataya at merong pagsunod. Ang ganda po sinabi dito sa Hebrews 11:4. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice. No? Ibig sabihin, compared to the sacrifice of Cain. Since the sacrifice of Abel, yung sakripisyo ni Abel, ang siyang prescribed ng ating Panginoon, eto na yung pinaka-best. No? Yung ginawa ni Cain, hindi po ito kasama doon sa option. Dahil wala namang actualing option. There is only one prescribed offering, which is you need to kill. Kailangan mo munang patayin yung tupa at ito ang ialay mo sa ating Panginoon na siyang tumuturo doon sa sacrifice ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Wala nang iba na pwedeng pumalit doon dahil ang ultimate sacrifice ay ang ating Panginoong Jesus. Now, sabi pa sa James 2:17, faith by itself, if it does not have works, is dead. No? Kahit pa sabihin ni Cain na nananalig ako, natatanggapin ng aking Panginoon, ang aking sakripisyo, ang aking handog. No? Kung hindi naman ito nakaayon doon sa pananampalataya niya sa ating Panginoon o pagsunod sa ating Panginoon, hindi rin ito matatanggap. Kaya nga, tinanggap yung sakripisyo o handog ni Abel dahil sa ito ay pagsunod sa pahayag ng ating Panginoon, sa sinabi ng ating Panginoon. Tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ba ay sumusunod sa prescription, sa nais ng ating Panginoon, o tayo po ay sumusunod sa sarili po natin? No? Kailangan sumunod tayo. Dahil sa yung pagsunod, ito po yung bunga na tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon. Pakita po natin ang ating pong pananampalataya sa pagsunod, no, doon sa mga nais ng ating Panginoon sa atin. At ang sunod po, pinaka-last sa ating pong acronym na accept. Okay? 3, T, trust God's promise, not your feelings. Yan. Magtiwala daw po tayo sa pangako ng Diyos, hindi yung sa damdamin po natin. Alam niyo po, hinayaan po ni Cain, no, na ang damdamin niya ang nangibabaw sa halip na siya ay magdesisyon na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. So Jeremiah 17:9, ito pong sabi, the heart is deceitful above all things. No? Hindi dahil sa nararamdaman mo na okay ka o ito ang nagpapasaya sa iyo, tama na po yun. Dahil malinaw yung paalala po sa atin. The heart is deceitful above all things. No? Ang puso daw po natin ay mandaraya ng higit sa lahat ng bagay. Kaya huwag po nating sundin yung puso natin. Ang sundin po natin ay kung ano yung tama. Kung ano yung sinabi ng ating Panginoon. Huwag tayong magtiwala sa sarili po natin. Paalala rin sa Proverbs, no, ni Solomon 28:26, he who trusts in his own heart is a fool. No? Yung mga tao daw na nagtitiwala sa kanilang sariling puso, sila po ay hangal. Alam niyo po, naggalit si Cain dahil sa mas tinugon ng ating Panginoon yung handog ni Abel. Pero nakabase siya sa emosyon, no? Naggalit po siya, nainggit siya o nagkaroon siya ng jealousy, no? Dahil sa ating Panginoon, tinugon yung handog ni Abel. Pero kung titingnan po natin bilang mga tao, tinanggihan tayo ng ating Panginoon o hindi tayo pinapakinggan ng ating Panginoon dahil hindi naman tayo tumatawag sa Kanya. Hindi tayo nananampalataya sa Kanya, no? Dahil ano ang nangyayari? Sinusunod kasi po natin yung sarili nating mga gusto. Pero kung tayo ay katulad ni Abel, na sumunod sa utos ng ating Panginoon, and doon sa prescribed offering, yan ang ginawa ni Abel, ay tatanggapin po tayo. No? Yan naman ang sinabi ng ating Panginoon kay Cain. Kung ikaw ba ay sumunod, hindi ka ba tatanggapin?
Yan, sa Steps of Christ, page 101. Ito po ang sabi, feelings are often deceptive. Emotions are no sure safeguard. No? Ang damdamin daw po ay madalas mapanlin lang. Yung emosyon po natin ay hindi ito tiyak na pananggalang, no? Hindi po ito talagang magbibigay sa atin na tayo po ay malayo, no? Kapag ang emosyon po natin ang ating pong pinagbabasihan. Kaya nga, huwag tayong gumawa ng mga desisyon habang tayo po ay kontrolado ng galit, no? Tanggapin po natin ang mapagmahal at mapagtuwid na salita ng ating Panginoong Diyos. No? Itayo po natin ang ating pong buhay sa salita ng ating Panginoong Diyos, hindi po doon sa emosyon natin. Magtiwala tayo sa pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi doon sa nararamdaman natin. Okay? So, tingnan po muli natin yung ating pong mga points. No? Accept, A-C-C-E-P-T. A-C-C-E-P-T. Yan. A, acceptance begins with God's grace. No, ang pagtanggap ay nagsisimula sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Letter C, choose God's way over your own. O, piliin daw po natin ang paraan ng ating Panginoong Diyos higit po dun sa sarili nating paraan. Letter C, confession opens the door to restoration. Yung pag-amin daw po natin sa kasalanan ay nagbubukas ng daan para po tayo ay maipanumbalik. Okay? Letter E, every temptation can be overcome. Lahat daw po ng tukso maaari nating mapanagumpayan. And letter P, perseverance in faithful obedience. Magpatuloy daw po na tapat na tayo ay sumusunod. At ang letter T, uhuli, trust God's promise, not your own feelings. Magtiwala tayo sa pangako na ating Panginoong Diyos, hindi yon sa sarili nating damdamin. Kaya nga, dito po sa Genesis 4:7, ipinapakita po dito ang puso ng ating Panginoong Diyos para doon sa mga makasalanan. Bago pa nagawa ni Cain ang hindi na maibabalik na pagpatay sa kanyang kapatid, lumapit na sa kanyang ating Panginoon, no? At siya po ay binigyan ng babala, no? At binigyan ng pangako na kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba ikaw tatanggapin? Alam nyo, ganun din ang alok sa atin na ating Panginoon. Kung tayo man ay nahuhulog sa pagkakasala, tayo pa ay nag-iisip na magkaumuha ng kasalanan, may mga paraan ng ating Panginoon. Maaring mga tao, kaibigan po natin, pinapaalalahanan tayo, o nababasa natin sa banal na kasulatan, o yung mga nababasa natin sa kung anong mga post, no? Pinapaalalahanan po tayo na gumawa ng mabuti. Nasa sa atin na po yun. Kung katulad ni Cain ay tatanggihan natin, or tayo po ay tatanggap doon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang panalangin ko, no, sa umaga pong ito, nawa yung mga nangyayari sa atin na binibigyan tayo ng linaw sa ating pong mga desisyon ay piliin po natin na tayo ay sumunod sa ating Panginoong Diyos. Magpakumbaba sa Kanya at patuloy na tanggapin ang Kanyang biyaya sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Patuloy po kami na nagtatalaga ng aming pong mga sarili sa inyo. Alam po namin na kami ay puno ng kasalanan at maraming mga kasalanan ang aming pong kinakaharap o mga pagsubok. Aming pong hiling, palakasin po kami. Patatagin po kami. Nawa ay magtiwala kami sa inyo ng lubos upang kami ay managumpay sa mga pagsubok na dumadating sa amin. Pagpalain po ang bawat isa, tanggapin ang aming pong pagtatalaga ngayon sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.